Hi, hello, hello, hello mga kapanalig. Meron akong ichichika sa inyo at gusto kong makuha ang opinion ninyo no, regarding dito sa statement ko. No? Kagabi, may isang Katoliko na dating INC. Di ko siya papangalanan. Nakasama ko siya sa Radyo Veritas. Ang sabi sa akin, na wag daw akong masyadong maging hard sa paglalatag sa INC. Converted to. Meron din akong kasamahan na dating SDA na nagkatoliko. Converted din. Wag din daw akong masyadong maging hard sa INC. No? Parang wala raw akong compassion. Okay. Ito ang stand ng CFD. Kapag dating sa salitang debate, sasalungat ka dun sa turo na hindi ka pabor. Diba? Sasalungat ka. Bibigyang diin mo yung maling katuruan na nilalatag nila pagdating sa simbahan. Unang-una, bakit ako magbibigay ng compassion sa mga taong bumaboy ng Eucharistia? Tanga lang ang Katoliko na magbibigay ng simpatya sa taong bumababoy ng sakramento. Una yon. Pangalawa, bakit mo bibigyan ng compassion ang maling katuruan? CFD ka nga eh. Pag sinabing CFD, buong tapang mong ilalaban ang tamang aral. Pagdating sa paglalatag ng mga presentations sa doctrines ng Catholic Church, yan ay bibigyan mo ng buong tapang, lalakipan mo ng buong may katapangan. Hindi ka pwede na sasabihin nila sa akin na hindi daw nakakabanal ang pagiging defensor ko ng simbahan. Dahil daw kung paano ko magsalita. Ang pagiging CFD ko, ang binibigyang diin ko sa inyong mga Katoliko, na kapag mali, labanan. Lahat ng mga statement and stand ko sa lahat ng presentations ko ay salungat sa ginagawa ng mga sulpot. Bakit mo bibigyan ng compassion ang mga taong papasukin ang simbahang Katoliko at babastusin ang sakramento? Bigyan nyo nga ako ng konting ideya. No? Bigyan nyo nga ako ng konting ideya at magandang dahilan kung bakit kailangan ninyong galangin ang mga taong bumababoy ng Eucharistia. Sige. Itong dating INC na Katoliko ay nagsumbong kay Kuya Jando. No? Nagsumbong kay Kuya Jando. At ang ibinigay niya kay Kuya Jando na voice record, hindi niya pinaliwanag kung bakit ako nagalit sa kanya. Halos ibigay ko buong buhay ko para ipagtanggol ang ating simbahan sa ginawang pambababoy ng mga INC sa Eucharistia. Hindi ko maintindihan kung ano ang dapat respetuhin doon. Dapat bang respetuhin 'yon? Iba ang pagtuturo sa pakikipagdebate. Iba 'yon. Si Sanrio, debatistang nagtuturo. So, i-expect ninyo na kapag ako nagturo at may sumalungat sa pagtuturo ko dahil ako ay likas na debatista, sasalungatin ko yon. Hindi lahat ng mababait ay mabuti. Hindi po ba? Hindi lahat ng mababait ay mabuti. Kung ikaw ay isang mabuting CFD, ipapakita mo kung ano ang mga kalasag mo para ituwid at banatin ang mga pambabaliko na ginagawa ng sulpot.
Hindi yan hinahaluan ng kadramahan. Nasasabihin sa'yo na bilang isang Katoliko na binabastos mo na ang mga sulpot. Hindi ba pambabastos ang pambababoy ng sakramento? Hindi ba pambabastos ang pumasok sa simbahan at mamigay ng pasugo? Ano ang gusto niyong gawin ko? Titigan ko, magsanto rosaryo at sabihing bahala na si Lord? Yang ganyang klaseng mentalidad ang siyang nagiging dahilan kung bakit sila dumadami. Si Padre Pio, merong isang celebrity sa kanilang bansa ang nagkumpisal. Anong ginawa ni Padre Pio? Pinahiya yon, yung babaeng yon. Anong sabi sa kanya? Umalis ka muna sa pagiging kabit mo bago mo ko harapin. Binigyan siya ng sakramento ng kumpisal? Hindi. Bakit? Lumabas doon sa ugali ni Padre Pio ang pagiging debater. Kung paano ang tamang pamantayan ng pagkukumpisal. Hindi ka pwedeng magkumpisal nang hindi mo muna iniiwan yung kasalanan na kinalulugmukan mo. Bago ka magkumpisal, i-make sure mo na yung kasalanan na yon ay tinalikuran mo muna. At saka mo siya i-confess dahil ready ka na natalikuran ang kasalanan yon. Si San Nicolas, sa gitna ng pagtuturo ni Arius, na siyang nagpasimula ng Arianism kung bakit may turo ang Iglesia ni Cristo na si Cristo ay hindi Diyos. Sa gitna ng pagtuturo ni Arius, anong ginawa ni San Nicolas? Sinampal yon. At hindi yan pinagsisihan ni San Nicolas, nakulong pa nga. Bakit pagsisisihan ni San Nicolas ang pananampal kay Arius? No? Bakit niya pagsisisihan yon? Mali yung tinuturo. Si Kristo, sa labas ng templo, ang mga tao, ang mga Hudyo, ay ginawang palengke ang harap ng templo. Anong ginawa ni Kristo? Nagwala. Hindi ba? Pinaghahagis lahat ng paninda. Nagkaroon ng galit. Hindi lahat ng galit ay nagbubunga ng kasalanan. May mga galit na nakakabanal. Sa usapin ng debate, hindi natin pwedeng lagyan niya ng homiletic. Ano yung homiletic? Hindi yan homiletic way ang debate. Pag sinabing homiletic, yan yung yung mabuting pagpapayo. Hindi mo pwedeng lagyan yan. Dahil pag sinabing debate, yan ay magkakaroon ng matinding paglalatag na sasalungat sa presentasyon na mali ng kalaban. Ang homiletic, ipinapasok yan sa pagtuturo, pero hindi mo yan pwedeng dalhin sa debate. Paano ko yan nalaman? Dahil noon, nung ako ay nagsisimula pa lamang noon na pumasok sa mga organisasyon ng CFD, yan ang tinuro sa akin. Ano ba ang pamantayan ng pagiging isang CFD? Pag sinabing CFD ka, whether na ang boses mo ay malakas o mahina, basta't ginigiba mo ang katuruan ng sekta, tama yun. Wala yan sa taas o baba ng boses pag ikaw ay naging CFD. Pag naging CFD ka, ang trabaho lamang ng CFD ay gumiba ng maling aral. Hindi yan pwedeng pasukan ng homiletic way. Hindi ka pwedeng magsabi na mali yung ginagawa mo kasi nagagalit ka na, kasi ganito, kasi ganyan. Hindi. Ang titignan mo doon, yung presentasyon. Kung bakit ganon ang nilalatag ng isang CFD. Diba? Kung hindi tayo kikilos at magsasalita at kakalampagin ang mga obispo, mananatiling bastos ang ibang kaanib ng INC sa mga sakramento ng simbahan. Ang sinusupil natin dito, yung mali nilang pagtrato sa mga sakramento ng simbahan. Hindi ka pwedeng maging mabait dyan, mga inday. Binababoy ang sakramento mo. Hello? Bakit ka magpapakababa sa bumababoy ng sakramento? Ano ang gusto nyong gawin ni San Rio? Magrosaryo?
idaan sa debosyon ang pambabalahura ng mga sulpot, ititiko mo ang bibig mo? Hindi. Bakit ba ako nagpo-post na kinakalampag ko ang mga obispo para malaman nila kung ano na ang mga ginagawa ng protestante sa loob mismo ng simbahan? Hindi nyo pwedeng lakipan yan ng kadramahan. Debate yan. Dapat alam nyo yan. Magchat-chat kayo, mag-PPM kayo sa akin. Alam nyong debatista ako. Kakampi kayo sa mga presentation ng sulpot. Anong gusto nyong marinig nyo sa akin? I love you? Ganun ba? Pinamamalian ang iglesia mo? Anong gusto nyong maging reaction ko? I love you? Oh, hindi nyo maiintindihan yung presentations ko kasi mga converted kayo. Kung kayo ay pure Catholic, kung hindi kayo converted, maiintindihan nyo ang ginagawa ko. Hindi nyo pwedeng sabihin na spiritual pride to. Dahil ito mismo ang pamantayan ng CFD organization. Pag CFD ka, sumalungat ka sa maling katuruan. Yun ang stand ng pagiging CFD ng isang Katoliko. Lagi kang kokontra. Lagi kang lalaban kasi nga mali. Hindi naman yung tao ang inaatake ng Katoliko eh. Yung ginawa. Hindi naman yung tao inaatake ng Katoliko dyan. Yung aral. Kaya wag kayong balat sibuyas. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, paulit-ulit na lang tayo. Kung balat sibuyas ka, wag kayong magfa-follow sa akin. Mga impokritang Katoliko! Kakampiyan nyo yung mga taong bumaboy ng Eucharistia? Magpapaawa effect kayo sa mga kilalang debatista. Binabastos simbahan mo, ngingitian mo pa. Sige nga. Halos hindi ako makapunta ng Radyo Veritas sa buwan ng Mayo sa dami ng death threats ko. Sa tingin nyo, naglalaro lang ako? Isusugal ko ba buhay ko para sa simbahan kung trip lang to? Lagyan nyo naman ng utak? Binawalang ya simbahan mo? Humility? Sige nga! Kailan pa kayo magigising? Pag ubos na Katoliko? Anong klaseng mentalidad yan? Kailan pa kayo kikilos? Pag huli na? Pag mahirap nang habulin? Maging defensor ka! Ano ba yung pagiging defensor? Labanan mo yung mali. Labanan mo yung sasalungat sa simbahan. Tapos, anong humility ang pinagsasasabi ninyo? Sige nga! Gaya ng sinasabi ko sa inyo, iba akong defensor. Hindi ako katulad ng ine-expect ninyo na malambot. Sasabihan niyo ako na wala na akong humility, spiritual pride na lang yung ginagawa ko. Mga abnormal ba kayo? Ano to? Nagtitrip lang ako? Na magpamasaker sa labas? Sa pagtatanggol ko sa simbahan? Spiritual pride ba? Ang labanan mo? Ang bumababoy ng Eucharistia? Nag-iisip ba kayo, ibang Katoliko? Ha?
Huwag niyong questionin ang pagiging debatista ko. Kung hindi kayo pabor sa akin, lumayas kayo sa Facebook account ko. Dahil hindi ako naging CFD para lamang tangkilikin ng tao. Naging CFD ako para ang mga Katoliko matuto. Kaya namimihasa ang mga sulpot na yan dahil sa ganyang mentalidad. Puro na lang pagpaparaya, puro na lang pagbibigay, puro na lang pag-uunawa. Sariling sakramento natin, binaboy. Hindi ka magagalit? Kung tunay kang Katoliko, magagalit ka. Si Kristo yon. At ang pinakamasakit pa, ang nilagay sa Eucharistia, pangalan ko. Hindi nyo naiintindihan yung nararamdaman ko? Binaboy ng iglot ang Eucharistia gamit-gamit ang pangalan ko. Panonoorin ko at sasabihin ko, humility. Ganon ka bang Katoliko? Ha? Katoliko ka! Magalit ka! Hindi yan tinititigan! Tinutuwid yan! Napakawalang yan yung Katoliko! Kung hindi kayo magre-react at magagalit sa ginagawa ng sulpot na INC na yan sa sakramento ng simbahan. Si Raulo lang ang magsasabing humility sa nambababoy ng sakramento. Pag mali ang turo, mali ang ginawa, hindi ka dapat nagpapakababa dyan. Itama mo. Anong humility? Yung humility, Ate Glaze Fernando Rosete, na dating SDA, na ngayon Katoliko, mag-humility ka, binababoy ang osya? Sige nga! Paano may papakita ang humility sa nambaboy ng osya? Panonoorin mo? Ito tolerate mo? Bilang Katolikong Kristiyano, pag nakita mong binabastos ang simbahan, sumalungat ka. Ang kababaang loob, ipinapakita yan sa mga taong nagmamaliit sa'yo. Tandaan mo yan. Ha? Ang humility, ipinapakita yan sa mga nanlalait sa'yo. Pero hindi ginagamitan ng humility ang maling aral. Ginigera yan. Anong humility pinagsasasabi mo? Ate Glaze Fernando Rosete, dating SDA. Sabi ko sa inyo, kung hindi nyo naiintindihan kung paano ako dumepensa para sa simbahan, huwag nyo kong panoorin. Huwag nyo ipagsiksikan ang mga sarili ninyo sa akin. Paulit-ulit kong sinasabi, wala akong pakialam. Hindi ako naging CFD para maging aso nyo, na maging sunod-sunuran kasi ito ang gusto nyo. Ang lahat ng mga CFD, meron niyang positibo at negatibong tagasunod. Hindi ako naging CFD para i-please lahat ng tao. If they don't like me, go ahead. Lumayas kayo dito. Naiintindihan nyo ba ako? Binastos
ang Eucharistia. Ako pa magpapakababa? Ha? Ikaw, Ate Glaze Fernando Rosete, ako ba ikaw? Ha? Para turuan mo ko kung ano ang dapat ipakita ko sa social media? Ang ugali ko ba ay ugali mo? Kung hindi sa'yo swak ang ugali ko, wag mo kong pilitin na maging ikaw. Bakit pinipilit mo maging kagaya kita? Ako ba ikaw? Ha? Pilit ka ng pilit! Ganito gawin mo, Sanrio! Dapat ganyan! Ako ba ikaw? Wag mo akong baguhin! Eto ako! Sabi ko nga di ba? May maraming CFD. Mag-follow kayo sa mga kaugali inyong CFD. Huwag kayo mag-follow sa akin. Huwag kayo mag-follow sa akin! Lumayas kayo! Hindi ako papayag bilang depensor ng simbahan na lapastanganin ninyo ang simbahan ko. Hindi ako papayag. Kahit Katoliko ka pa, oras na salungatin mo ko sa pakikipaglaban ko sa Protestante, makakatikim kayo ng salita sa akin. Halos magpakamatay ako sa ginagawa ko. Sige nga! Halos magpakamatay ako sa ginagawa ko sa dami ng gustong pumatay sa akin. Hindi nyo ba nakikita yon? Anong tingin nyo sa ginagawa ko? Naglalaro? Nagpa-power trip? Humahakot lang ng followers kapalit buhay ko? Sinong CFD ang gumawa ng ganitong presentation na kilala nyo? Na handang magsalita diretso sa social media, marinig lang ng mga Katoliko kung ano ang ginagawang kabastusan ng ibang kaanib ng INC. Lantad ang muka. Tapos magtataas kayo ng kilay? Tinatangkilik nyo si Sanriong bakla? Paano hindi ako tatangkilikin ng tao? Lahat ng presentation ko, buwis buhay. Sige nga! Madali ba itong ginagawa ko? Halos hindi na ako makalabas ng bahay? Gawin nyo nga itong ginagawa ko, ako manghuhusga sa inyo? Sige! Puro kayo komento, puro kayo talak, wala naman kayong ginagawa. Gawin nyo yung ginagawa ko. Nang maramdaman ninyo kung gaano kabigat at kahirap. Nang malaman ninyo kung ano ang mga sinasakripisyo ko. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo yan. Iba ako na depensor ng simbahan. Pag simbahan na ang pinag-uusapan, nagbabago ang ugali ko. Hindi ako yung Sanriong kilala nyong kwela dahil simbahan na yan. At hindi ko papayagan na babuy-babuyin nila ang simbahan. Wala akong pakialam sa komento ng ibang Katolikong hindi pabor sa akin. Hindi ako nakatutok sa inyo. Naiintindihan nyo ba yon? Hindi ako nag-CFD para gawing aso ng mga Katoliko. Na kung ano ang gusto nyong maging ugali ko, ganon dapat. Na kung ano ang dapat kong gawin, susundin ko. Hindi nyo ako aso. Naging CFD ako para protektahan ang simbahan. Winawalang yana ng INC? Ang Catholic Church? Humility ang sasabihin sa akin? Magpapakababa ka sa maling aral? Anak ng tokwang mentalidad yan, oh.
tinuro ni Christ na magpakababa ka sa maling aral. Magpakababa ka kapag may ginagawang masama sa'yo. Yon, doon mo ipasok ang humility. Na personal attack ba ako kapag nilalait ang pagkatao ko? Di ba hindi naman? Yon ang humility. Doon mo ipapasok yon. Pero pagdating sa maling aral, hindi mo dapat yan pinapasukan ng salitang humility. Bakit ka magpapakababa sa maling aral? Kaya nga dapat kinakalampag natin ang CBCP. Kung hindi yan aaksyonan ng simbahan, mas lalong dadami ang mga protestante na magpapanggap na katoliko at bababuyin ang mga sakramento. Yon ang dinidepensahan ko. Yon ang dapat nating ingatan. Pag defender ka ng simbahan, iingatan mo ang simbahan. At dahil iniingatan mo ang simbahan, mananawagan ka sa mga obispo kung ano ang mga nangyayari sa ating simbahan. Dahil hindi naman lahat ng obispo ay aware sa ginagawa ng mga sulpot. Mahal mo, di ba? Protektahan mo. Paano mo protektahan? Titignan mo lang. Magsasalita ka, ipaglalaban mo. Hindi mo mapoprotektahan ang isang bagay kung hindi mo ipaglalaban. Protektahan mo nga eh. Ay di lalabanan mo. Anong gusto nyo? Titigan ko? Tapos sasabihin sa akin, maging aware ako sa sinasabi ng ibang Katoliko? Na dapat daw bigyan ko daw ng humility? Ang mga presentations ko, humility sa nambaboy ng ostya? Paano humility yon? Mananahimik ako? Paano humility yon? Magnonobena ako at hahayaan kong babuyin nila ang mismong katawan ni Kristo? Kung mali ang ginagawa ko bilang depensor ng simbahan, go! Pero ipagpapatuloy ko ang ganitong klaseng pagdedepensa ko at walang makakapigil sa akin. Dahil ang ginagawa kong pagtatanggol sa simbahan, free will ko yan. Karapatan ko at kalayaan ko bilang isang tao na gawin kung ano ang gusto kong gawin. Wala kayong pakialam. Kung ang ibang CFD pabebedong kayo. Halos hindi ako makalabas mula pa kahapon dahil sa Eucharistia na yan. Sasabihin nyo sa akin, nagpa-power trip ako? Paano ako magpa-power trip? Hindi naman ako taong simbahan. Sinong didiktahan ko sa mga organisasyon? Eh, hindi naman ako kasali sa Catholic organization. Independent ako. Anong power trip doon? Kung kailangan ko ng humility, mali pala yung mga pare na nagchat-chat sa akin na Sanrio, paglaban mo simbahan. May mga pare ya sa akin nagchat-chat. May mga seminarista. May mga theologian. So mali silang lahat sa pagsuporta sa akin. May mga sakristan. Mali lahat yon. So kayo na ang may hawak ng magisterium. Wala akong pakialam sa nararamdaman ng iglot. Dahil unang-una, hindi rin nila inisip ang mararamdaman ng Katoliko sa pangwawalang yan nila sa Eucharistia. Bakit ko isa sa alang-alang ang nararamdaman ng mga iglot? Isinaalang-alang ba nila ang nararamdaman ko bilang Katoliko nang bastosin nila ang Eucharistia? Hangal, mapagpaimbabaw, para lang masabing banal. Wala akong pakialam kung hindi banal ang tingin sa akin. Ginagawa ko, trabaho ko.
Pakialam ko kung hindi banal tingin nyo sa akin, so what? At least dumedepensa ako kesa naman sa nagkukunyaring banal natutulog sa pansitan. Huwag niyong hanapin sa akin ang bagay na gusto niyong makita. Ako si Sanrio. I was born original, hindi ako Xerox copy. Ha? Hindi ako Xerox copy. Ang daming ang humahad lang sa pagpunta ko sa Radyo Veritas Alam nyo kung bakit? Dahil pwede akong patayin. Yan ang totoo. Oh. Alam yan ang grupo ko. Anong sabi ng sa akin? Ng INC? Sanrio, napanood ko yung mga live mo, kinakabahan ako para sa'yo. Bakit siya kinakabahan? Anong gagawin sa akin ng INC? Para kabahan yung yung kaanib ng INC. Nung napanood yung live ko. Kinakabahan na siya para sa akin. Sa akin. Nag-aalala siya kaanib ng INC. Bakit? Anong gagawin ng INC sa akin? Anong sabi ng mga Katoliko? Sanrio, ipagpaliban mo muna pagpunta mo sa Radyo Veritas, nanganganib ka. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa buhay ko. Kung mamamatay, mamamatay. Pero gagawin ko ang tungkulin ko bilang depensor ng simbahan. Dahil ang mga Katolikong nagsasabi sa akin na wag akong pumunta sa Radyo Veritas, tinuturing kong si Satanas. Dahil kayo ang nag-uudyok sa akin na wag akong magpatuloy. Kung pinipigilan nyo kong ipagpatuloy ang ginagawa ko para sa simbahan dahil natatakot kayo sa kalagayan ng buhay ko, kayo ay kampon ni Satanas. Mas minamahal nyo ang buhay nyo kaysa sa Diyos. Ang buhay ko ay ibinigay ng Diyos sa akin para ibigay sa Kanya. Kung ano ang mangyayari kay Sanrio, mangyari at maganap para sa ikakaluwalhati ng simbahan at ng Diyos. Wala akong pakialam kahit patayin nyo ko. Hindi ako natatakot sa baril. Mas matakot kayo sa impyerno. Hindi man ako ganon kabanal. Hindi man ako kasing tuwid ng ibang Katoliko. Hindi ko man masabi sa sarili ko na wala ako sa state of grace, pero isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Ibinigay ng Diyos ang buhay ko para ibigay ko sa Kanya. At ibibigay ko yan. Magpapatuloy ako sa ginagawa ko, pupunta ako kung saan ako dapat pumunta. Kung yan naman ay magbubunga ng kaluwalhatian sa Diyos, yan ang pagiging depensor ko. Anong sinasabi-sabi ninyo na huwag kang pumunta na Radyo Veritas, baka mamatay ka. Maraming gustong pumatay sa'yo, wala akong pakialam kahit chap-chapin nyo ko. Makukuha nyo ang buhay ko pero hindi nyo makukuha ang pananampalataya ko bilang depensor ng simbahan. Isaksak nyo yan sa mga kokote nyo. Ang lahat ng Katoliko na nakafollow sa akin, na naniniwala sa akin, pagdating sa aral, hindi mo kailangan lakipan ng humility. Labanan nyo. Namimihasa na kayo, mga iglot. Gigil na gigil ako. Binaboy nyo yung Eucharistia, nilagay nyo pa pangalan ko, mga hayop kayo. Tapos, nung na-expose, kumalat sa iba't ibang mga social media katulad ng Reddit, ng Instagram, dyan sa TikTok, kumalat yung mga kawalangyaan nyo, pagbabantaan nyo ko. Go! Isa lang ang lagi kong sinasabi sa Diyos. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Ang kalooban mo, Panginoon, ang siyang masunod. Kung mamamatay ako, mamamatay ako. At mamamatay naman talaga tayong lahat. At least ang kamatayan ko ay hindi nakakapanghinayang. Dahil ang kamatayan ko ay nagbunga dahil sa simbahan.
Porket may barel at wala akong lakas pagdating sa pisikal, dapat na ba akong matakot? Ha? Hindi ko kinakatakutan ang pumapatay ng tao. Matakot ka sa pumapatay ng kaluluwa. Yan ang katakutan nyo. Matatakot ka sa pumapatay ng tao, mamamatay ka din naman. Di bali na akong mamatay sa baril ng mga sulpot. At least hindi ko na pagdadaanan yung hirap ng pagkakasakit ng tao. Gagastos pa yung pamilya ko para ipagamot ako. Doon na ako sa madalian. At least yung buhay ko, binigay ko para sa Diyos. Wala akong pakialam kung pagbantaan nila ako. Dahil ako, confident ako. Kung ako mamamatay, alam ng Katoliko sinong pumatay sa akin. Si Father Nilo, pinatay. Nakalimutan ba ng tao? Hindi. At hindi na yan makakalimutan. Kaya kapag ako namatay, alam kong hindi ako kakalimutan ng tao. At yan pa ang magiging dahilan para maggiba ang mga sekta nila. Sasabihan nyo ako, humility, mali ang way ko sa paglalatag ng presentation sa mga iglot, kung hindi ba naman kayo mga abnormal? Kinuha yung Eucharist, drinowingan ng ari ng lalaki. Anong gusto nyong gawin ko? Humility? Paanong humility? Paanong humility? Mag-aaba Ginoong Maria? Mga Katoliko pa man din kayo? Kung hindi nyo maiintindihan ang pamamaraan ng presentations ko, lumayas-layas nga kayo sa Facebook ko at huwag nyo nga akong panoorin. Hindi naman ako artista na nagpapasikat sa tao. Hindi naman ako abnormal. Para lang sumikat, kailangan magpakamatay din ako, magpapapatay ako. Saka naman nakakita ng ganong matinong tao. Dahil habol niya, panoorin siya ng maraming tao, so kinakailangan ibuwis ko din buhay ko. Kung ako magpapasikat sa tao, aanib na ako sa mga Catholic organizations. Ang dami na nga nag-chat sa akin, no? Sanrio, kailangan may Catholic organization ka din. Ayoko niyan. Madali lang magpasikat. Sa dami ng mga CFD na kilala, na nakakausap ko, gasino lang dumikit ako sa mga yan. Oh, malaya ako na nakakapag-live sa page Kuya Jando. Gasino lang gamitin ko yon. At doon ako magpapansin. Ginagawa ko ba? Halos dito na nga ako sa Facebook ko, dito ako nagla-live eh. Para lang ma-reach out ako ng mga tao. Bago nyo ako punahin, sa pamamaraan ng pagdepensa ko, gawin nyo yung ginagawa ko. Sige. Gawin nyo nga yung ganitong presentations. Tignan ko lang. Kung di kayo maihi sa nervyos, na bawat pagpikit at pagmulat mo ng mata, iniisip mo na sa paglabas ko ba, buhay pa kaya ako? Sige nga. Puna kayo ng puna. Pero hindi nyo naiintindihan yung sitwasyon. Hindi binibaby ang sulpot. Binabalato ba na simbahan mo, bibabyhin mo? Binabastos na yung simbahan? Humility? Nagtuturo ng maling aral? Humility? Nagbibigay ng pasugo sa loob ng simbahan, maging mahinahon ka? Loob ng simbahan? Kahinahunan? Anong klaseng Katoliko kayo? Hindi kayo magagalit doon? Mahinahon dapat? Ganun ba dapat ang maramdaman ng isang Katoliko? Ginuhitan ng ari ng lalaki ang ostya. Mahinahon dapat? Nakita mo yung ostya ng Katoliko? May ari ng lalaki, tapos mahinahon? Anong sasabihin nyo? Ay, wag naman ganyan. Bad yan. Ganon?
Nakita nyo ang Eucharistia natin. Binababoy ng Iglesia ni Kristo. Anong mararamdaman mo? Humility? Magpakababa tayo. Magpakababa. Kasi yung ostia may ari ng lalaki. So dapat natin humility. Rosary tayo. Ipagdasal na lang natin. Ganon? Habang tinititigan mo yung Eucharistia na nasa hawak ng iglot na may drawing na ari ng lalaki. Magalit ka. Magalit kayo. Yan ang tunay na Katoliko, magalit ka. Eucharistia yan. Ginuhitan ng ari ng lalaki. Eucharistia. Nakalagay ang pangalan ni Sanrio. Binaboy ng iglot. Humility. Pusang gala. Katawan ni Kristo. Si Kristo mismo. Ostia. Ang dahilan kung bakit ka nagsisimba, tatanggapin mo, bababuyin ng Iglesia ni Kristo. Papayag kayo? Tititigan ko? Magbabanal-banalan ako? Wala akong pakialam kung anong maging tingin sa akin ng mga tao sa pinapakita kong reaksyon dahil ang galit ko ay nagmumula sa pambababoy nila sa Eucharistia. Ganyan ko kamahal ang Eucharist. Kapag ang mahal mo, binababoy ng ibang tao, magalit ka. Papalagpasin na lang yan? Papalagpasin na lang ba natin yan? Kahabag-habag! Ang mga Katolikong pinalalagpas ang pangwawalang yan nila sa sakramento ng simbahan. Kahabag-habag kayo. Ang dami-dami nating Katoliko dito. Lumaban naman kayo. Kaya hindi maubos-ubos yung mga hayop na yan eh. Hindi kasi tayo nagkakaisa. Kanya-kanya tayo lagi. Kailan pa magkakaisa ang tinig ng mga Katoliko sa Pilipinas? Pagpaubos na tayo? Kailan tayo kikilos? Kapag huli na lahat? Hindi ba kayo magre-react sa kababuya ng INC sa ostia? Hahayaan na lang ba natin yan? Ito-tolerate na lang ba natin yan? Ang galing-galing nyong manita ng Katoliko, pero hindi nyo kayang ipaglaban ng simbahan sa mga sulpot. Sita kayo ng sita na God died literally. Ito yung turo, ito yung katuruan. Mali ka dyan, mali ka doon. Yung iiso ngayon sa ostia, asa ng mga boses nyo? Matatalino kayo, di ba? Nagsasabi kayo, ang Novus Ordo, mali ang Novus Ordo, ay God dapat, God literally dapat. Ang gagaling ninyo, maghanap ng butas sa kapwa Katoliko. Yung ginawa ngayon ng INC, hahayaan nyo na lang? Hahayaan na lang ba natin yan? Maliit na bagay ba ang Eucharistia sa inyo, mga mananampalatayang Katoliko? Ganon na lang ba kababa ang pagtingin ninyo sa katawan ni Kristo? Para manahimik tayong lahat? Dapat nga tayong lahat sumisigaw sa social media. Dapat tayong lahat sumisigaw sa simbahan. Atin yun. Eucharistia yun. Anong gagawin natin lahat? Manonood? At sasabihin na bawal akong mag-react ng ganito, magkakasala ako. So hahayaan natin? Hindi ba tayo kikilos? Hindi ba tayo magsasalita?
Maging matapang naman tayo. Binigyan tayo ng buhay para ibigay sa Diyos, ibigay natin sa Kanya. Walang nakakatakot sa pumapatay ng tao. Anong nakakatakot sa kanila? Kung ang kamatayan mo naman ay dahil sa Diyos, ikalugod mo. Kung ang katapangan ng tinig mo at paninindigan mo ay para sa Diyos, mas tapangan mo pa. Sa mundo ng pagiging CFD, hindi lang sapat na magturo ka kung ano ang doktrina ng simbahan. Ang tunay na CFD ay mararamdaman ng bawat Katoliko kung kaya mong ibigay ang buhay mo para sa Diyos. Dahil ang concentration ng isang tunay na CFD, kahit kamatayan ko pa ang maging kapalit para sa pagtatanggol ng simbahan, ibibigay ko sa iyo, Panginoon. Yan ang CFD. Pag sinabing CFD, maliit o malaking bagay man, pag mali, ilalaban mo ang katwiran. Hindi yan tinititigan. Galit na galit ang ibang Katoliko sa akin. Nasaan na mga tinig nyo ngayon? Sige nga! Galit na galit kayo sa akin. Si Sanrio ganito, si Sanrio ganyan. Pero nasa na kayo? Natatakot kayo, di ba? Ibang CFD dito? Natatakot kayong mamatay. Kaya wag nyo akong sisihin kung bakit minamahal ako ng tao dahil alam ng tao na kaya kong mamatay para sa simbahan. Asa ng mga magagaling na CFD? Yung iba nakatago. Bakit? Natatakot mamatay. Yan ang totoo. Wala akong pakialam sa buhay ko. Yan ang totoo. Kung mamamatay, mamamatay. Period. Kung saan man ako dali ng ginagawa kong to, wala akong pakialam. Dahil ang alam ko lang, trabaho kong ipagtanggol ang simbahan. That's it. Kapag ino-offend nyo ang simbahan, lalabanan ko kayo. Yun lang yun. Hindi ako naglalaro sa ginagawa ko. Seryoso ako. Hindi ako nagpa-power trip dahil gusto ko ng atensyon. Hindi ako tanga para magpakamatay sa atensyon dahil lang sa atensyon ng mga tao. Kaya wag nyo akong questionin sa kung paano ko idepensa ang simbahan. Iba ka, iba ako. Kung ayaw nyo sa pamamaraan ko, lumayas kayo sa Facebook account ko. Hindi ako pinanganak at hindi ako naging CFD para diktahan na lang ng kung sino-sino. Kung ano ang dapat at gusto kong gawin. Kung hindi nyo gusto ang pamantayan ko, get out of my sight. At sa mga sulpot dito, lalong-lalo na yung mga nagbabanta sa akin. Kung ayaw nyong ma-offend, huwag kayong mang-offend. Dahil ako, kung ano ang panukat na gagamitin mo sa akin, ang siyang panukat na isasaksak ko dyan sa baga mo. Yan ang gagamitin ko sa inyo. Kung paano nyo tratuhin ang mga kapanalig kong Katoliko, triple ang matitikman ninyong pagtrato sa akin. Kung paano ninyo binabastos at binababoy ang simbahang Katolika, ibabalik ko sa inyo yan ng triple. Wala akong pakialam kung sabihin ninyo sa akin hindi yan nakakabanal.
Hindi kayo Diyos para magsalita kung ano ang dapat at hindi dapat para sa akin. Ginagawa ko ang pagiging CFD ko para sa Diyos. Hindi para sa inyong mga anti-Sanrio. Kung ayaw nyo sa akin, so be it. Wala akong pakialam. Uulitin ko. Alam ko at alam nyo yan na talagang nanganganib na buhay ko. Yes. Di ko nga alam kung aabot pa ako ng 2025. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Yung mga tao na nagsasabi sa akin na itigil ko muna ang pagde-defend, itigil ko muna ang pagla-live, maglaylo muna ako, huwag kang pumunta ng Radyo Veritas Sanrio, baka paglabas mo tambangan ka. Ito lang sasabihin ko, mga kampon kayo ni Satanas. Ginagamit kayong instrumento ni Satanas dahil pinipigilan nyo kong ipaglaban ang simbahan. Bakit kayo mag-aalala sa buhay ko? Kung ang buhay ko ay binibigay ko naman para sa Diyos, hindi ba't dapat mas magalak kayo? Hindi ba dapat mas matuwa kayo pag pinatay ako? Bakit ako namatay? Dahil saan? Dahil sa simbahan. Hindi ba mas okay yon? Bakit nyo ako pipigilan? Na huwag kang pumunta sa ganito, sa ganyan. Eh kung yung buhay ko, kung yun naman ay magbubunga ng pag-unlad sa mga kapanalig kong Katoliko, kung yun naman ay magbibigay ng inspirasyon sa mga hilaw na Katoliko para pangarapin na maging magaling at matapang na CFD, bakit nyo ko hinahadlangan? Si Satanas ba kayo? Hindi ba't dapat ang ibinibigay nyo sa akin ay lakas ng loob? Na Sanrio, tuloy ang laban. Kasama mo ang Diyos. Yon ang tunay na CFD. Kung mamamatay, mamamatay. Wala tayong magagawa. Tandaan po ninyo to ha, mga kapanalig kong Katoliko. Hindi biro ang ginawa nilang paglapastangan sa ating simbahan. Huwag niyong ipagsawalang bahala yung ginawa nila sa Eucharist. Dapat mabigyan yan ng katarungan. Huwag niyong ipagsawalang bahala yung namigay ng pasugo sa loob ng simbahan. Hindi yan maliit na bagay. At malamang nangyayari na rin yan sa iba't ibang simbahan ng Katoliko. Dahil tandaan nyo, may mga Katolikong hindi aware sa aral ng ating simbahan. Hindi na po tama yan. Tama na po ang pananahimik. Tama na ang pagtitimpi. Tama na ang pagtitiis. Binigyan tayo ng Diyos ng karunungan para gamitin kung paano natin proprotektahan ang simbahang Katolika. Anong silbi ng mga talino natin kung hindi natin gagamitin para sa ikakaluwalhati ng ating Panginoon? Binigyan tayo ng boses para luwalhatiin ang Panginoon at protektahan ang kanyang iglesia. Ano ang silbi ng mga boses nyo kung hindi nyo yan gagamitin para sa ikakaluwalhati ng Panginoon? Binigyan tayo ng pakiramdam para maramdaman natin ang sakit at malaman natin kung kailan tayo dapat lumaban. Mga manhid ba kayo? Ganyan na ba talaga kayo kakamanhid? Kamamanhid? Hindi kayo nasasaktan? Hindi kayo naiinsulto? Halos mapagod tayo, umagahin tayo, kakaritem debate natin. Halos ibigay natin ang buong effort natin sa pag-aaral para lang meron tayong mailive.
at maituro sa mga Katoliko. Tapos yung ganitong bagay na aabuso ng ibang kaanib ng INC sa Eucharistia at sa loob mismo ng ating simbahan, panonoorin lang ba natin yan? Hindi ba tayo magsasalita? Sasabihin ba natin na lang dapat humility? Magpakababa ka? Dapat mabait? Dapat mahinahon? Binaboy ang osya? Mahinahon! Wala kang kwentang Katoliko kung hindi ka nagalit sa ginawa nila. Galit ka, mahinahon ka pa, impokrita. Galit ka sa ginawa nila, humility, impokrita. Galit ka sa ginawa nila, respetuhin mo, mga impokrita. Ang ugaling nakikita nyo ngayon, yan ang ugali ko bilang isang CFD. Lumalabas ang tapang ko, ang taray ko, ang kamalditahan ko pag usapin ng simbahan. At wala kong pakialam sa mga ibang Katoliko na hindi gusto ang pamantayan ko. Dahil ang pamantayan ko ay hindi nakadepende sa mga nanonood. Ang pamantayan ko ay nakadepende kung paano nila nilalapastangan ang simbahan. Kaya wag nyo kong diktahan sa kung ano ang dapat kong gawin bilang isang CFD. Ang kakapal naman ng mga mukha nyo. Wag nyo kong pangungunahan. Kung tunay kayo mga CFD, mga naninita sa akin, nasan kayo? Mag-live nga kayo? Ipaglaban nyo kayo simbahan? Sita kayo ng sita? Asa na yan mga ano yan? Magagaling manita. Asan yung mga boses nyo? Sino yung kumakalampag ngayon sa social media regarding sa issue na to? Ang gagaling ninyo! Manita ng kapwa Katoliko. Asan kayo ngayon? Kaya nyo bang gawin tong ginagawa ko? Kala nyo gagaling nyo? Mga wala rin kayong bayag. Bago kayo manita, siguraduhin ninyong kaya nyong mamatay sa pagiging CFD ninyo. Siguraduhin mo na kapag may tumutok ng baril dyan sa pagbumukha mo, kaya mong tanggapin na katapusan mo na. Tsaka mo ako sitahin. Bilang CFD, kahit may tumutok pang baril sa pagbumukha ko, kaya kong tanggapin na kamatayan ko na. Kayo! Na panaysita sa akin, kaya nyo yan? Daig nyo pa ang mga obispo. Kayo ba may hawak ng magisterium? Yan ang mahirap sa ibang Katoliko. Puna ng puna. Wala namang ginagawa. Ang trabaho lang mamuna. Ano ba nagawa nyo? Meron ba? Sige nga. Ano mga naging bunga nyo? Tsaka mo kasabihan. Kayo! Saka nyo kasabihan kung ano ang dapat kong gawin. Kapag kaya nyo nang mamatay para sa simbahan, bibilib pa ako sa'yo. Pag kaya mo nang mamatay bilang isang CFD, sige, bibilib ako sa'yo. Ipakita mo sa akin kung kaya mong mamatay. Mag-live ka. Lantad mo yung mukha mo. Tumalak ka. Magsalita ka. Akala nyo madali itong ginagawa ko? Sa pagla-live na ginagawa ko, pinapatay ko sarili ko.
Yon ang hindi nyo maiintindihan kahit kailan. Bilang isang LGBTQ community, pinatutunayan ko sa lahat ng straight na lalaki at straight na babae dito na hindi lang kayo ang may karapatan na dumepensa sa simbahan. Kahit ako bilang isang bakla, karapatan ko yan. Sino mga straight na lalaki dito? Ang handang mamatay para sa simbahan. Sige nga, kumalampag nga kay social media. Gawin nyo nga tong presentation na ginagawa ko. Kaya nyo? Hindi nyo ako pwedeng sabihan na ang pamantayan ko dapat na kay Darwin, kay Father Darwin Gitgano, kay Kuya Jando, hindi naman ako kasali sa organization ng PPP. Iba ang pamantayan nila. Hindi nyo ako pwedeng sabihan na ang way ng pagde-defend ko ay katulad ng mga CFD organization. Hindi naman ako kasali doon. Bakit ko sila gagayahin? Kasali ba ako doon? Hindi nyo rin pwede sabihin sa akin na dahil nasa page ako ni Kuya Jando, ay dapat gayahin ko din si Kuya Jando. Page ni Kuya Jando yon. Personal page niya yon. So dahil ba nagla-live ako sa personal page ni Kuya Jando, dapat maging Jando alabado na rin ako? Hindi! I am an independent Catholic faith defender. I have a free will, I have my rights to do whatever I wanted to do. The Catholic Church gave us a free will to do what we like to do. Kung ano ang gusto mong gawin bilang isang Katoliko, gawin mo. Hindi yan pinakikailaman ng simbahan. Kaya wag niyo sasabihin sa akin, ganito gawin mo Sanrio. Ano kayo, magisterium? Kayo may hawak ng buhay ko, kaya dapat ko kayo sundin? Tapos yung mga panaysita pa, yan pa yung walang naiambag. Nagagawa niyo ba itong nagagawa ko? Ha? Natutuwa mga Katoliko, oo. Kung gaano katapang, gaano kalakas ang bunganga ko, nagigising yung mga kaluluwa nilang natutulog, pero hindi nila alam na yung bawat ngiti at galak na nararamdaman nila sa nakikita nila sa akin, kapalit niyan buhay ko. Yung bawat saya na nararamdaman ng mga Katoliko nanonood sa akin, ang kapalit niyan buhay ko. Yon ang totoo. Ang iniisip nyo kasi, si Sanrio, matapang, ang galing, matalino, nakakaaliw ka Sanrio, nabubuhayan ako ng dugo, inspirasyon kita, naging matapang ako sa'yo dahil kay Sanrio. Pero yang mga bagay na positibong nakikita at nararamdaman ninyo sa akin, kapalit niyan buhay ko. Buhay ko ang kapalit niyan. At dahil dito sa mga Katoliko, na wala namang ambag sa simbahan, kung makasitawagas, wow! Hanep! Sino kayo para sita-sitahin ako? Oh, sino kayo? Kahit kaninong pari kayo magsumbong, kung paano ko i-deliver ang doktrina ng simbahang Katoliko, wala silang magagawa. Kahit magsabi pa kayo sa mga CFD organizations kung paano ko i-defend ang Catholic Church, wala silang magagawa. Bakit? Karapatan ko to. Pwede pa siguro kung kasali ako sa mga organizations nila. Yan. Pwede akong matakot kasi pwede akong matanggal. Pero tong ginagawa kong presentations na to, wala silang magagawa. Kahit kanino pa kayong padrino magsumbong. Kala nyo makukulong nyo ako sa sistemang kabulukan na yan? Ano? Dahil may mas sikat? Mamanipulahin ako? Hindi, oy. Kung nagagawa nila ang mga gusto nila kung paano dumepensa ng simbahan, gagawin ko kung anong gusto ko.
Hindi yung para kayong siga. Magchat-chat kayo sa akin, sita-sita, bakit? Ano ka, amo kita? May ambag ka sa paghihirap ko, sa pagiging CFD? Pag ako ba namatay, mamamatay ka din? Ha? Pag ako binaril sa labas, sa pagiging CFD ko, mababaril ka din? Ang pagiging CFD ko, pinupusta ko dyan ang buhay ko. Pinupusta ko yung buhay ko dyan. Sabi ni Kuya Levi Lahera, I think suggestion lang nila yan sa'yo, Sanrio. Yan ang nakikita ko. Hindi yung suggestion. May pag-uutos. Hindi yung suggestion, Kuya Levi. Iba ang suggestion sa inuutusan ka na. At pag sinabing suggestion, masasabi mong suggestion pag hiningi sa'yo. Hindi suggestion yon. Pag hindi hiningi sa'yo at nagbigay ka ng suggestion, hindi suggestion yon, pangingialam yon. Huwag niyo pilitin na maging ako, ikaw. Na maging ako, kayo. Kakapal ang mga mukha nyo. Ang ugali ni Sanrio ang siyang dahilan kung bakit hindi na makaporma ang mga sulpot ngayon. Ang pagiging matapang, maldita, balahura, balatuba man sa tingin ninyo na pagiging CFD ko ang siyang dahilan kung bakit hindi na makaporma ang sulpot ngayon. Kaya kung para sa inyo, mali ang way ko, alis sa Facebook account ko. Hindi ako aso at tau-tauhan para i-please lahat ng nanonood sa akin. Hindi ako artista, hindi ako mag-aartista. Mali ang ginawa, labanan. Hindi yan pinanonood. Makipagbardago lang kayo sa iglot. Wag na tayong magpa-clean image, come on! Binabastos na simbahan, pa-clean image pa din kayo. Ano ba mas importante sa inyo? Yung mga image nyo, yung simbahan? Ano mas importante? Image nyo, simbahan? Puro pa clean image, pa-clean image. Sa sobrang clean image, hindi na lumalaban. Sandria, wag mo ipagpatuloy yan, mamamatay ka dyan. Ano mahalaga? Buhay mo o simbahan? Wala akong pakialam kung patayin nila ako. Mas mahalaga simbahan sa akin kaysa sa buhay ko. Lahat puro pa clean image. Puro na lang pagmamalinis. Sa sobrang pagmamalinis. Bandang uli, malalaman nyo, punong-puno ng kabulukan. Sa sobrang pagmamalinis, sa sobrang bait-baitan, malalaman mo, protestante na din. Tapos kapag tumataas yung followers ko, magtataasan ng kilay. E tignan nyo naman din kasi ginagawa ninyo, hindi kayo nagsisipag. Kung ano man ang meron ako dahil yan sa kasipagan ko, masipag kasi ako mag-aral. Masipag akong lumaban sa sulpot. Hindi ako natutulog, hindi kasi ako tamad. Kung gusto ninyo na magkaroon din kayo ng mataas na followers nyo, maging masipag din kasi kayo. Magbubunga ba, magkakaroon ba ng bunga ang tamad? Paano kayo mamumunga? Ang tatamad nyo. Naging kampante kayo na sinasabi nyo, ay magaling ako. Sikat ako, okay na yan.
Hindi tayo pwedeng maging kampante na porkit maraming nakakakilala sa'yo ay petiks-petiks ka na lang din. Bilang isang CFD, obligasyon natin na ipaglaban ng ating simbahan. Hindi ka naging CFD para magpa-clean image ka dyan. Hindi ka naging CFD para palakpakan ng mga tao. Huwag kayong pumayag sa ginawa nila sa Eucharistia. Huwag na huwag kayong papayag. Hindi tayo pwedeng hindi gumante. Kailangan nating lumaban. Tama na pa-clean image. Lumaban na tayo mga Katoliko. Isigaw na natin yan. Abuso na yan. Kung si Pura Luca Vega nga napakulong dahil sa pambabastos sa image ni Christ, what more pa yung body of Christ? Hello? Body of Christ. Mas malala ang ginawa niya kaysa sa ginawa ni Pura Luca Vega. Body of Christ yun. Hindi yun basta-basta ostya lang. Katawan ni Kristo yung binaboy nila. Kaya wag tayong basta-basta tititig at mananahimik na lang. Laban. Wag nang magpa-clean image. Binaboy na ang simbahan. Clean image pa din. Kim Chiu, ikaw na ba si Mr. Right? Kung ano man ang magiging tingin nyo sa akin, okay lang. Kung tingin nyo sa akin, mayabang, mapagmataas, mata pobre, okay lang. At least, ang kayabangan ko, ang pagiging masama ng ugali ko, ay dahil sa pagtatanggol ko sa simbahang Katolika. Kesa naman sabihan ka na ang sama ng ugali mo kasi mapanira ka ng kapitbahay mo. Kesa naman sabihan ka na ang sama ng ugali mo kasi magnanakaw ka. Kesa naman sabihin sa'yo na ang sama ng ugali mo kasi chismosa ka. At least, si Sanrio mayabang, hambog, bida-bida, piling matalino. At least yung mga bagay na yan ay naririnig ko sa pagiging depensor ko. Wala akong pakialam. Kung dahil sa pagtatanggol ko sa simbahang Katolika kaya ako sinasabihan ng mayabang, bida-bida, piling magaling, it's okay. Kesa naman sabihan ako na ang pangit ng ugali mo ng mga kapitbahay mo. Ang tinitirahan kong bahay ay pagmamay-ari ng INC. Pero mahal na mahal ako ng mga taga dito. Lahat na nakakasalubong ko sa lugar na to, mahal na mahal ako sa lugar na tinitirahan ko. Dahil marunong akong makisama. Sabi ko nga sa inyo, nag-iiba lang ang ugali ko kapag simbahan ang pinag-uusapan. Huwag niyo akong sasabihan ng mayabang dahil hindi niyo pa ako nakakasama sa iisang bubong. Wala akong inaagrabyadong kapitbahay dito. Wala akong kapitbahay dito na ginamit ko at inabuso ko. Ang lahat na kung anuman ang meron sa akin, lahat yan ay pinaghihirapan ko. Kaya kung sasabihan nyo ko na mayabang akong Katoliko dahil ipinagtatanggol ko ang simbahan sa kababuyan ng INC na yan,
wala po akong pakialam. Hindi ako pinanganak dito para i-please kayo. Dahil ang goal ko lang is to protect the Catholic Church. That's it. I don't care kung may mga suggestion kayo. And I think much better kung i-apply nyo na lang muna yung sinasabi ninyo sa mga sarili ninyo. Baka sakaling umunlad din kayo. Dahil ako, kung may pangit akong ugali, kung hindi ko nagagampanan ang pagiging CFD ko, sana hindi ako tinatangkilik ng mga Katoliko ngayon. Sana walang nanonood sa akin. Kung mali ang pagiging CFD ko, sana hindi naririnig ng bawat platform, pages, and groups ang mga sinasabi ko. Sana hindi pinanonood ang mga debate ko kung mali ang pagiging CFD ko. Dahil makikita mo ang pagiging lehitimong CFD batay sa mga nanonood, batay sa mga komento kung ito ba'y positibo, at higit sa lahat, batay sa pagtangkilik ng mga tao sa bawat ginagawa mo. Kaya yung mga tao dyan na nagdidikta sa akin, ganito ka dapat, ganyan ka dapat, hindi kayo magisterium. At lalong-lalo na hindi ko kayo amo para utusan ako sa kung anong gusto kong gawin. At kung kayo ay magsasuggest sa akin, lagyan nyo ng baka naman. Baka naman, Sanrio, or patanong. Sanrio, bakit ganyan ka magsalita? Sanrio, bakit nagalit ka kanina sa live mo? Ano ba yung point mo? Hindi kasi kita maintindihan. Ganon ang suggestion. Magtatanong kayo. Hindi kayo basta-basta bida-bidang magchat-chat sa akin at sasabihin, Sanrio, ganito gawin mo, Sanrio. Ano kayo, Diyos? Hindi ganon. Lagi kayong magtatanong. Pag may mga bagay kayong hindi naiintindihan kay Sanrio, itanong nyo sa akin. Hindi yung direkta kayong magsasalita na Sanrio, gaito ka dapat tumalaala Father Darwin. Hindi ganon yon. Mali yun. Pagmamanipula na tawag doon. Manipulative na yon. Hindi nyo ako magagamitan yan. Yan ang isa sa ugali ko na hindi nyo pwedeng gamitin sa akin. Yang pagmamanipula. I was born being a leader. At ang leader ang siyang naglilid sa mga nasasakupan niya. Ang leader ay hindi namamanipula. Kaya kapag may kausap kayong mga leader, tanungin nyo, huwag nyong utusan. Dahil hindi yan papabor sa gusto nyo. Malinaw po ba, mga kapanalig? Bago tayo magtapos, may sasabihin ako sa inyo, no? Yung nag-post na namigay ng pasugo dyan sa Binondo Church, deactivate na po ang kanyang Facebook account. Hinahanap na din po kung saang lokal yung gumawa ng pamamahagi ng pasugo sa loob ng simbahan. Hindi natin alam kung anong gagawing aksyon ng Iglesia ni Cristo tungkol sa bagay na to. Yung sa Eucharist naman na nambaboy, inaalam na po ng kung kanino yung dummy account na yon. Dahil naalarma din po ang sektang Iglesia ni Cristo sa ginawa nila. At nagsabi na rin sa akin yung ibang mga Katoliko, ang sabi nila nakarating na raw yata sa Malacanang. Well, hindi ako sure. Pero yun ang sabi, nakarating na sa Malacanang yung sa Eucharist. Kasi pinagpepiestahan din siya sa TikTok at pinagpepiestahan din siya sa Instagram. Sa lahat ng mga sa mga iba't ibang social media platform, nakakaladkad na po
ang Iglesia ni Cristo dahil sa Eucharist. Kaya malamang yan, baka nakarating na yan sa mga senador. Posible yan. Kasi lalong-lalo na Eucharist yan, maraming Katoliko, diba, sa Pilipinas, malamang nag-react. Kaya sigurado ako nakarating na yan sa pamahalaan. So, sa ngayon daw, may nakausap akong mangilan-ngilan na kaanib ng INC, tinutunto nila kung sino yung nasa likod ng dummy account. Ang sabi naman ng ibang INC, hindi daw yun INC kasi wala daw INC na gagawa nun. No, dun sa Eucharist. Ang sabi ko naman, patunayan nyo na hindi yun INC. Kasi nag-claim siya na INC siya. So para mapatunayan nyo at malinis nyo yung mga pangalan nyo, mga INC, alamin nyo kung sino yung nasa likod ng dummy account. Para mapanagot natin sila, mapanagot natin siya dun sa ginawa niya na pambababoy sa Eucharist. Kasi kapag yan ay hindi natin nalaman kung sino yung nasa likod ng dummy account na bumalatuba sa Eucharist ng Catholic Church, yan ang magiging instrument para makaladkad ng husto ang Iglesia ni Cristo. Kasi hindi po yan maliit na bagay. At kailangan natin bigyan ng diin yung sistema na yan na ginawa ng INC para maging aware din yung iba't ibang protestante sa Pilipinas. Hindi ba katulad ni Pura Luca Vega, nakulong dahil inoffend ng Catholic Church? Sa tingin nyo may gagawa pa nun dito sa Pilipinas? Gaya ng ginawa ni Pura Luca Vega, di ba wala na? Mapipigilan. So kapag itong nambaboy ng sakramento ng Catholic Church ay makulong, kung sakali siya ay makukulong, matitigil yung ginagawa nilang pambababoy sa sakramento ng simbahan. Kaya dapat yan ay pinananagot. Yan yung binibigyan kong diin sa inyo kung bakit galit na galit ako. Kasi gusto kong ipagbigay diin din sa mga Katoliko na hindi yan simpleng bagay. Atin yan eh. Sakramento yan. Hindi tayo dapat nananahimik. Yung aral pa nga lang nila na hindi Diyos si Kristo, nagre-react na tayo. What more pa si Kristo talaga yun. Diba? Kaya nila ginaganon yung osya kasi hindi naman nila Diyos si Kristo eh. At kung Diyos mo si Kristo, magagalit ka dahil yung Diyos natin binaboy. Body of Christ. Kaya hanggat hindi yan, nabibigyan ng aksyon ng INC, hindi ako titigil. Eucharist po yan. Sinasamba natin yun. Dodrawingan ng ari ng lalaki, sinasamba mo. Ang sabi ng ibang INC, baka daw MCGI ang gumawa. Sa akin kasi hindi ako naniniwalang MCGI yun. Unang-una, Diyos ng MCGI si Christ. Pangalawa, wala namang kapersonalan ang Catholic Church sa MCGI. Di ba wala naman tayong personal issue sa MCGI? Unlike sa atin kasing mga Katoliko, may issue tayo sa INC. May issue tayo sa INC. Bakit? Dahil kay Father Nilo. Diba? Dahil kay Father Nilo, may issue tayo sa INC. Kaya, hindi posible na sila talaga gumawa niya sa Eucharist. Pangalawa, hindi naman nila Diyos si Kristo. Para sila magkakaroon ng konsensya. Diba? Kaya, ang sabi nga nila sa akin, ng ibang mga INC, patunayan mo San Rio na INC yan. Ang sabi ko sa kanila, sinabi niya na INC siya. Yun ang pagpapatunay ko. Patunayan nyo na hindi yan INC dahil kiniklaim niya na INC siya. At hanggat hindi nalalaman ng mga Katoliko kung sino ang nasa likod ng dummy account na yan,
magigiba at magigiba ang image ng Iglesia ni Cristo dahil kalapastanganan yan. Dahil naalarma yung ibang mga INC, inaalam nila kung sino yung nasa likod ng dummy account na yon. Inaalam na po nila. No, etong sa pasugo na nagbigay ng pasugo sa loob ng simbahan, marami rin ako nakausap na INC na kaanib na hindi rin sila pabor. Mali daw talaga yung ginawa ng kapanalig nila. Ngayon, sinabihan nila ako na kung makikita ko daw ba yung legit na Facebook account nung nagbigay ng pasugo sa loob ng simbahan natin. Sa tulong ng iba nating mga kapanalig na Katoliko, na atunton yung legit na Facebook account, no? Legit na Facebook account ng nagbigay ng pasugo sa loob ng simbahan. But sadly, nung chinek ko siya kagabi, deactivated na. Sabi ni James Wingley ng isang Iglesia ni Cristo, pag yung namamahala namin binababoy mo, tuwang-tuwa ka. Kapag sa inyo naman ang binababoy, lumalabas lahat ng ugat mo sa leeg. So inaamin mo na binaboy nyo ang Eucharist. Okay. Sabi mo, James Wingley ng INC, yung namamahala ninyo sa Iglesia ni Cristo, binababoy ko. Paano ko binaboy ang namamahala ninyo sa INC? Kapag ako nagpe-presentations, aral nyo ang minamali ko. Ang pinagkaiba ng Iglesia ni Cristo sa ginagawa ko, wala akong binaboy sa mga ginagamit ninyo pagdating sa pagsamba. Walang Katolikong pumasok sa loob ng kapilya ninyo at binastos ang pagsamba nyo. Yung kaanib ng INC ay pumunta sa aming simbahan sa araw ng misa. Pag sinabing misa, araw ng pagsamba. Nagpanggap na Katoliko, kinuha ang sakramento na siyang sinasamba naming mga Katoliko. Sino ngayon ang mas balahura sa atin dalawa, James Wingley? Ako, na tinatawag mong balatuba dahil minamali ko o pinamamalian ko ang aral ng Iglesia ni Cristo? O kayong mga Iglesia ni Cristo na nagpanggap na Katoliko at binaboy ninyo ang araw ng aming pagsamba? Ano ang mga ginagamit ninyo sa pagsamba ang kinuha ng Katoliko at pinagbababoy namin sa social media? May makikita ka ba? Tama ba na masasabi, James Wingley, ang ginawa ng kapanalig mo na magpanggap ng Katoliko, kunin ang sakramento ng aming simbahan, guhitan ng ari ng lalaki at ipost sa social media? Tama ba yon? Sumagot ka, James Wingley! Tama ba yon? Tinatanong kita, James Wingley, bilang kaanib ng Iglesia ni Cristo. Tama ba na babuyin nyo ang araw ng pagsamba ng mga Katoliko? Tama? Ang pagpapost ko sa social media ay karapatan ko dahil Facebook ko yan. Pero tinuturo ba sa inyo, kayong kaanib ng INC, na babuyin nyo ang araw ng pagsamba naming mga Katoliko? Sagot! Sagot! Wag mong kampihan ang isang maling gawa. Tanga, labas na ang usapin ng aral dito. Doon tayo sa moral values. Tama ba na i-post ng kaanib ninyo ang sakramento ng Katoliko at guhitan ng ari ng lalaki? Tuting! Sinasamba naming mga Katoliko yan. Tama o mali? Sagot! Sumagot ka, James Wingley! Tama ba? Yung ostya na binaboy ng kapanalig mo, sinasamba ng Katoliko yun. Tanga! Sinasamba ko yun! Tama ba yon? Ha, James Wingley? Sinasamba ng maraming Katoliko ang binaboy ng kapanalig mong iglot. Tama? Tama yon? Sumagot ka.
Tinatanong kita, tama ba, James Zwingli, yung ginawa ng kapanalig mo? Sinong Katoliko ang bumaboy ng kapilya ninyo physically? Sige nga. Sinong Katoliko ang dumalo sa araw ng pagsamba ninyo at binaboy namin yung pagsamba ninyo? Sino? Labas na aral dito, ha? Labas na ang aral dito. Mas malala kayo kay Pura Luca Vega. Meron ba kayo na materyales na ginagamit sa araw ng pagsamba ninyo na binalahura ng mga Katoliko? Sumagot ka. Sumagot ka, James Zwingli. Ano ang mga ginagamit ninyo sa pagsamba ninyo ang binalatuba ng Katoliko? Sige. Sagot. May Katoliko ba na pumasok sa kapilya ninyo at ininsulto lahat ng mga nagdadasal doon? Ha? Hindi mo maiintindihan ang halaga ng Eucharist dahil hindi ka Katoliko. Tanga. Sabi mo, kung sino mang gumawa nun, brother, ginaya lang ang ginagawa mo. Paano niya ako gagayahin? Pumasok ba ako ng kapilya nyo? Kung ginaya ako ng kapanalig nyo, pumasok ba ako ng kapilya ninyo at binastos ko ang araw ng pagsamba nyo? Ha? Kung gagayahin niya ako, social media lang. Gumamit ba ako ng mga referensya ninyo at pinagpupunit ko sa harapan nyo? Ha? Pinagpupunit ko ba mga referensya nyo sa social media? May pasugo ako dito. Gasino lang na mag-live ako, punit-punitin ko isa-isa yan. Ginawa ko ba? Ha? Ginawa ko ba? Sa dami ng mga pasugong hinawakan ko, gasino lang mag-live ako. At pilasin ko isa-isa yan sa live. Ginawa ko ba? Hindi. Bakit? Bakit hindi ko ginawa? Bilang paggalang sa pasugo ninyo. Magiging foul ako doon. Ha? Sabi ni James Zwingli, di gawin mo din, brother, para makaganti ka. Kung gagawin ko yon para makaganti ako sa inyo, wala akong pinagkaiba sa inyo. Yan ang pagkakaiba natin dalawa, James Zwingli. Kaya nga ako nagagalit dahil hindi ko ugali, tas gagawin ko pa. Diba? Kaya nga hindi ako nag-INC kasi ayokong matulad sa'yo. Nasabi mo, gawin ko din yung gaya ng ginawa niya. Bakit ko gagawin yun? Alam kong mali. Kahit pwede kong gawin, hindi ko siya gagawin. Bakit? Bakit? Compassion na lang sa ibang matitinong INC. Respeto na lang din sa kanila. Di naman lahat ng iglesia ni Cristo na kaanib masasama eh. Kaya bakit ko gagawin yun? Di nasaktan ko yung mga matitinong INC. Oh! Sabi niya ni James Zwingli, namamahala namin, ginagalang namin, tapos binababoy ko. Binababoy ko? Di dapat nag-react ng mga ministro ninyo. Hinamon ako ng live debate. Oh! Kayo ang unang nambaboy sa Katoliko dahil wala pa kayo dito noon. Kayo ang unang lumapastangan sa Katoliko, tanga, dahil kayo yung natalikod. Anong sasabihin mo? Na binababoy ang pamamahala ninyo? Anong pambababoy doon? Paliwanag mo nga dito. Anong pambababoy sa pamamahala ninyo? Sige, latag mo dito. Lahat ng presentations ko may standard references ako dyan lagi. Paano ko binaboy? Sige, James Zwingli. Paano ka binaboy ang pamamahala? Sige, sagot.
Sige. Oh, ano tignan mo, umiiyak ka na? Tinatanong kita, paano ko binaboy ang pamamahala ng INC? Lahat ng presentations ko ay may standard references yan. Never akong naglatag o nagturo. O anong nakalagay sa post? James Wingley, sabi mo, anong nakalagay sa post? Sinabihan ko walang ya? Yung ba nilareact mo? Ha? Sinabihan ko mga walang ya ang mga INC? Totoo naman ah. Mga walang ya naman talaga kayo eh. Ginawa nyo sa OSCHA namin. Napaka-walang ya nyo. Actually, lalo ka na. Walang ya ka. James Wingley. Coming from me yan. Napaka-walang ya mo. Oh, coming from me ha. James Swingley. Walang ya ka. Ang tao na bumaboy sa sakramento ng simbahan, taong walang dignidad. Ang taong lumapastangan sa Blessed Sacrament, yan yung mga taong hayop. Masahol pa kayo sa hayop, mga animal. Totoo yan. James Wingley, magkaso ka. Wala akong pakialam, hayop ka. Kaso ka. Magkaso kayo. Tignan lang natin para mabulgar ang lahat ng kaanib ng INC na nagtatangkang pupatay sa akin. Baka nakakalimutan mo. Ang daming kaanib ng INC na gusto akong patayin. May screenshot ako niyan. Tanga. Magdemanda kayo. Maglalatagan tayo. Oh. Maglalatagan tayo ng ebidensya kung ilang mga iglot ang gusto akong patayin. Ano? Go! Gustong gusto ko yan. Idemanda nyo ko. Para mas lalong umalingaw-ngaw ang pangalang Sanrio. At makyurious ang lahat ng tao sa mga presentations ko. Nang malaman nila ang mga kabulukan nyo. Go! Mamatay nga, hindi ako takot. Kaso pa. Death threats, hired killers, hindi ako natatakot. Kaso pa, hindi ako duwag, James Wingley, tanga. Ibahin mo ko sa mga Katolikong nakakabangga mo, wala akong kinakatakutan. Tinanggap ko na yan sa sarili ko na sa simbahan ako mamamatay. Tagal ko nang tanggap yan. Ano bang nangyari sa mga tagasunod ni Kristo? Di ba kinulong? Oh, kinulong, di ba? Pinahirapan. Persecution. Tanggap ko yan. Persecution. Tanga. James Wingley ng INC, tama ba ang ginawa ng kapanalig mo? Oo o hindi? Sumasang-ayon ka ba na tama na pumasok ka sa loob ng simbahan at mamigay ng pasugo? Tama ba yon para sa'yo? Bahagi pa ba yon ng pagiging defender nyo ng INC? Napasukin nyo ang mismong simbahan ng Katoliko at sa loob nun mamigay kayo ng pasugo. Tama ba yon? Wala na kayong maaakay. Hindi nyo na maipagtatanggol ang mga doktrina ninyo. Dahil galit
ang lahat ng Katoliko sa Pilipinas sa inyo. Kung ilan, sa Pilipinas, meron tayong 85 million na Catholic dito. 85 million na Katoliko sa Pilipinas ang galit na galit at magagalit sa buong Iglesia ni Kristo. Dapat nag-iisip kayo. 85 million ang Katoliko sa Pilipinas na nilapastanganan ninyo at nilait-lait nyo. 85 million yun. Kung iisipin ninyo, 85 milyong tao ang nanggigigil ngayon sa INC. Walang bigat ang suggestion mo, James Wingley. Yang tinig mo na pinaglalaban mo para pagtakpan ang kahayupan ng kapanalig mo, yan ay hindi magtataguyod ng karangalan sa sekta ng INC. Dahil kahit anong gawin ninyo, hindi nyo pa rin pwedeng pagtakpan ang kabalahuraan ng kapanalig nyong iglot. Kahit anong pagtatanggol mo, James Wingley, sa INC, hindi mo na pwedeng pagtakpan pa ang kadugyutan ng ugali ng kaanib mo. Yan ang totoo. At hindi ko kailangan ng kakampi, James Wingley. Lumalaban ako ng mag-isa. Gusto mo labanan kita? Live debate. Kung lalaban ka. Huwag mo akong sabihan na naghahanap ako ng kakampi, James Wingley ng INC. Lumalaban ako ng solo flight. Nagla-live debate nga ako, solo flight. O gusto mo matry? Kakasaka ba ng live debate, James Wingley? Ikaw, Gazi Smith Jr. Diba? Sabi mo, baklang-bakla ako, no? Kung tunay kang lalaki, kaya mo ba akong labanan sa debate? Gazi Smith Jr. ng INC, pinagmamalaki mong tunay kang lalaki. Kaya mo bang lumaban sa akin ng debate? Live? May bayag ka ba na panindigan niyang pagiging tunay na lalaki mo? Kaya mo ba akong labanan ng live debate? Ha? Kaya mo ba? Di ba tunay na lalaki ka? Sabi mo, bakla ako. May bayag ka ba? Magtimbangan nga tayo ng bayag. Oh, di ba? Gazi Smith Jr., magpakalbo ka muna. Ang layo ng sagot. Tingnan nyo mga kapanalig, di ba? Yan, ibubulgar natin sa inyo yung way nila kung paano sila lumaban. Nagtanong ako kay Gazi Smith Jr. Pinagmamalaki niya na tunay siyang lalaki, ako daw bakla. Nung hinamon ko siya, sabi ko, oh, sige, bakla ako. Tunay kang lalaki. Kung tunay kang lalaki, may bayag ka ba? Kung may bayag ka, lalaban ka ba sa akin ng live debate? Anong sagot? Magpakalbo ka muna. Ang layo, di ba? Kasi, yung mga ganyang pamamaraan ng kaanib ng INC, ang goal talaga nila is mang-offend. Mang-offend, hindi talaga sila debate, hindi talaga sila defender. Kaya nga dyan nasisira ang INC talaga. Yan ang dahilan kung bakit maraming mga kaanib ng INC ang nako-convert into Catholic. Kasi yung kanilang way ng pagde-defend, hindi talaga siya pagde-defend. Ang goal nila is mang-insulto ng tao. Para magalit nga naman kayo, mang-asar, mang-Alaska, kasi para sa kanila, para lang silang naglalaro. Kaya nga may mga dummy account yan eh. Di ba nagdadami-dami account sila? Kasi para lang sila naglalaro, para lang pang palipas oras nila. Hindi naman talaga nila sineseryoso yung pagiging defender nila. At kalimitan,
Sa mga INC na ganyan ng way na magpakalbo ka muna, hindi yan aral. Hindi yan aral kasi kapag ikaw ay aral talaga, hindi ka personal attack eh. Bakit? Kasi alam mo yung isasagot mo. Alam mo kung paano mo ipapaliwanag yung aral ng kinaaniban mo. Kaya wala kang time para manlait, wala kang time para gumawa ng alibay. Kasi you can answer the question directly because you understand your own doctrines. Kapag naiintindihan mo yung sarili mong doktrina, hindi mo kailangan ma-personal attack at hindi mo kailangan mag-adom. Kasi masasagot mo siya ng diretso eh. 'Di ba? Katulad kanina, 'di ba, kay James Wingley, isang INC. Tinatanong ko, tama ba yung ginawa ng kaanib niya na INC? Anong sinagot niya? Binababoy ko daw ang pamamahala nila. Samantalang very categorical yung pagtatanong ko. Kaya nung tinanong ko sila na, o sige, bakla ako, tunay kayong lalaki. Kung tunay kang lalaki, may bayag ka ba? Kaya nyo ba akong labanan sa live debate? Nawala. Umalis. Kaya nga lagi ko pong sinasabi, etong bakla na sinasabihan nila, ang siyang dudurog sa mga tunay na lalaki ng sulpot. No? Sa mga tunay na lalaki ng sulpot. Kaya tayo, mga Katoliko, wag natin ipagsawalang bahala yung ginawa nila sa ating simbahan. Wag natin yon ipagkibit balikat na lang na ay okay lang. Bastusin nila Eucharist. Humility na lang, wag. Hindi biro po yun. Eucharist po yun. Ang Eucharist, kapag nahulog yan sa sahig, hindi yan basta-basta dinadampot lang ng ganun. May nakita ako noon nung nagsimba ko na nahulog yung Eucharist. Ang ginawa nung pare, kinuha yon sa pamamagitan ng dila. Tapos dinilaan niya mismo yung sahig. Pare gumawa nun, araw pa ng linggo. Ganon siya kahalaga. At yung Eucharist na yon, sinasamba natin yun. Parang ganito lang yan eh. Try nyong bastusin si Allah. Mag-live kayo, bastusin nyo si Allah. Tignan ko lang kung buhay pa kayong makakalabas sa bahay nyo. Pangalan pa lang ni Allah, hindi ka pwedeng magsalita ng pangit dyan. Gegerahin ka ng mga Muslim. Pangalan pa lang ha. What more pa Eucharist? Sana, kung gaano pahalagahan ng mga Muslim ang salitang Allah, ganon din sana tayo kalalim na ipakita ang pagpapahalaga at pagmamahal sa salitang Eucharist. Kahit salita pa lang, dapat malalim na ang ating pagmamahal dyan. Kasi Katoliko tayo. Tayo ang naagrabyado dito. Tayo ang nainsulto. Kaya sana, wag natin tong palagpasin. Kahit yung mga ibang CFD nananawagan na din sa ganyan. Na wag natin siyang palagpasin. Kailangan malaman ito ng pamunuan mismo ng INC. Kailangan makarating to sa lahat ng social media platforms. Kailangan maibalita to mismo sa Pilipinas. Para magbigay leksyon at aral sa lahat ng mga protestante kung paano nila mauunawaan at maiintindihan ang salitang limitasyon at pagrespeto. Kasi hindi po lahat ng protestant ay alam kung hanggang saan ang boundaries nila. At ito ay magbubukas ng pintuan sa kanila para malaman at maintindihan na ang loob ng simbahan ay hindi isang laruan. Hindi ito dapat pasukin at lapastanganin ng mga protestant.
Yan po ang pinaglalabang ko dyan. Ang loob ng ating simbahan ay sagrado. Diyan tayo sumasamba. Nandyan ang ating mga sacraments. Ang ating mga pari. Kaya dapat lamang nabigyan ito ng respeto at paggalang ng mga hindi Katoliko. Dapat lamang na malaman nila na ang loob ng ating simbahan, kahit na hindi sila Katoliko, respetuhin nila. Dahil tayong mga Katoliko, wala po tayong binaboy o binastos na mga protestante sa mismong loob ng kanilang sambahan. Dahil yan ay ating ginagalang. Pagdating sa mga gusaling sambahan, nirerespeto po yan. Kahit hindi ka Katoliko, pag nasa gusali ka ng sambahan ng hindi mo kapanalig, gagalangin po natin yun. Kasi dun sila sumasamba. Pagdating sa aral, yan. Kahit ano pwede mong gawin, pwede mong sabihin, kalayaan mo yun. Pero ang kalayaan natin, dapat alam din natin ang boundaries natin dyan. Dapat alam natin kung hanggang saan ka lang dapat manghihimasok. Hindi lahat ng bagay at hindi porkit may free will ka, lahat pwede mo nang panghimasukan. 'Di ba? Kaya nga sa mga Protestant, kung ayaw nyo sa Catholic Church, lumaban kayo ng live debate. Hindi yung papasok kayo sa hindi nyo bahay. Trespassing po yun. No, ganun din sa mga Katoliko dyan na hindi naiintindihan yung way ng pagde-defend ko. Like what I've said paulit-ulit, kung ayaw nyo sa akin, wag nyo kong i-follow. Kasi hindi nyo talaga ako maiintindihan. Kung nabibigatan kayo sa mga salitang binibitawan ko at feeling nyo talagang hindi nyo kaya na masaksihan, huwag kayong manood. Kasi hindi ko to ginagawa para sa inyo. Ginagawa ko to para sa simbahan. So, kung may napiplease o merong hindi napiplease, kayo na lang po ang magdesisyon kung manonood ka o hindi. Pero kung feeling nyo na hindi nyo gusto na panoorin ako, okay lang din po. No? So, yun lang po, no? Nag-live lang ako dahil nga na-visit ako, no? Kasi nga, para kung aso, sa totoo lang, na maraming nagdidikta na mga Katoliko na iirita ako. At para na rin ipaalam sa inyo yung mga naging update sa mga issue na na-i-post ko sa Facebook account ko, no? So, yun lang po. Magandang tanghali po sa lahat mga kapanali ko at sana ay may napulot kayo na point ni Sanrio pagdating sa kung paano ko ba ipinapaliwanag yung pagiging CFD ko. Sana naiintindihan nyo din po ako, no? At maraming pong salamat sa inyong panonood, sa inyong pagsuporta. Wag po sana natin once again na payagan na ang issue na to ay manatiling tahimik. Dapat lagi wag tayong pumayag, no? Sabi ni Mami Leonila Dabon, dapat kalma ka lang. Pag sa usapan po kasi talaga ng simbahan, kasama ang emosyon ko dyan. Hindi ako pwedeng kumalma, lalo na kapag alam ko na agrabyado ang simbahan. Sanay na po ang mga tao sa akin sa ganito. Kahit sa debate, talagang pag kumukontra sa simbahan, nagagalit talaga ako. Noon ko pa to ugali, noon pa ako ganito na talagang kapag kontra sa Catholic Church, galit na galit talaga ako dyan. At hindi din po kasi ako katulad ng ibang Katoliko na sumasabay lang sa issue pag nagpe-presentations. Kaya nyo nakikitang mga kalma-kalma sila, no? Ako kasi hindi po ako sumasabay sa issue. Ang pagla-live ko ay dahil sa galit talaga ako. Ganun po talaga ako magalit. At syempre, para mas lalong maintindihan at ma-adapt ng mga Catholic kung ano yung point ko, kailangan nararamdaman din nila ako. Kasi alam ko,
na sa tuwing nagsasalita ako, nararamdaman din nila yung emosyon ko. Kaya yung emosyon ko na nararamdaman, naiintindihan nila. Kaya nagkakaisa kami sa iisang layunin na mas lalo pang maging matapang sa pagde-defend ng Catholic Church. Kasi kung lalamya-lamya tayo, hindi natin matitinag ang mga sulpot na yan. Tandaan po natin, ang magpapabagsak sa mga sulpot na yan ay katapangan. Kasi makakapalang mukha nila. So, tapangan pa natin lalo, no? So, yun lang po. Please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Shout out sa 48 live viewers. God bless you. At magandang tanghali. Hindi pa po kasi ako kumakain. Actually, kagigising ko lang nung nag-live ako. Yan po, hindi pa ako nakakapagligpit ng higaan. Simbahan na agad yung nasa isip ko. No, so yun lang po. Maraming salamat. Ay, kay Kuya Axer. No, shout out sa iyo kay Mami Tessie Pedro Cadano, kay Kuya Tata Albon, kay Mysterious Catholic. Hello, hello, hi sa inyo. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Kay Ate Jazel Mabini, kay Mami Leon Nila Dabon. Hello po sa iyo. At sa mga magulang ko, kay Mami Cora Adams at kay Daddy Kevin Adams. Salamat po, maraming salamat. God bless you. Bye-bye. May miss ko kayo. Kay Kuya Rubel Balala, pahabol. Okay po, kakain na ako. Bye-bye po.